nyo ang mananalo? PNP or AFP at bakit? Yes. Ryan, Rina, kailangan pa bang itanong sa akin yan? Ano ba ang kulay ko ngayon? Kailangan pa bang itanong sa akin yan? Ano ba ang kulay ko ngayon? Hindi namin makita ngayon eh. Ha? Ayan o. Naka-green ako. Pati kurbata may stripe na green. Oh. Alam mo kung bakit ko ginawa ito? Tsaka si Monica. Alam mo kung bakit ko ginawa ito? Oo. Bakit? Kasi nung nakaraan, pagka kumampi ako sa team ko, natatalo. Eh ngayon, naka-green ako. Baka manalo na kami. Ngayon nakapin ako. Baka manalo na kami. Alam na. Baliktad. Si Angela. Reverse psychology pala yan. Si Angela naman, saka si Monica. Hi! Hi Ryan and Rina. Ako naman, I feel na sana manalo ngayon ang PNP kasi nga, parang nakikita ko sa kanila yung hunger nila to win. Pero kahit ano, kahit sino manalo, basta good luck, susuporta kami. Panalo lahat, yung beneficiaries nila. Panalo lahat, yung beneficiaries nila. Okay, Monica? Ako sa tingin ko, depende sa paano nila uumpisahan yung laro. Kasi tulad nga na sinabi ni Kuya, oo, kasi may Ryan, kanya-kanya palis ka. Papalitan ka na ni Monica. Baka pwede ako mag-guess minsan sa inbound. Hindi kasi sabi nila may kanya-kanyang strength nga yung bawat team, no? So yung PNP kasi more on sa bilis, yun namang AFP more on doon sa kanyang pagiging mga veterano. So depende sa magiging pacing niya sa first half siguro. Tapos kung sino man naman nalo, tulad ng sinabi ni Angel, para naman sa amin, ang importante, pare-parehas may beneficiary yan at marami tayong mapapasayang mga kasambahay natin. Everybody happy, ika nga. Okay, thank you, Kuya Jun. Winners. Maraming salamat, Ryan at Rina. At narito po ang mga balitang ating nakalap sa buong maghapon. Senator Grace Poe nanguna sa pinakabagong SWS pre-election survey. Meat smuggling iimbestigahan ng Senado bukas. Mga hinihingalang kaso ng Zika virus infection, kinakailangan ma-report sa Department of Health sa loob ng 24 oras. 13 dismissed officials ng PNP nakapagpiyansa na sa kasong graft kaugnay ng AK-47 rifle scam. Winner-take-all match ng AFP Cavaliers at PNP responders para sa UNCB Cup Season 4 Finals ngayong gabi na. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na insidente sa Quezon Province, Cebu, Pampanga at Bulacan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Iniinda ni Leonito Olat ang sakit at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay 7 sa Dalahican, Lucena City kagabi. Ayon sa biktima, sinugod siya ng lasing na suspect na si Sammy Francisco at sinira ang kanyang pwesto sa fish port sa Lucena City. Pinaghahampas din umano siya ng 2x2 sa iba't ibang bahagi ng katawan at nagawa lamang niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Nilapatan ng first aid si mga Leonito at inihatid sa Quezon Medical Center, Lucena City. Kasalukuyan namang pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa reklamong attempted murder with physical injury. Samantala, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo na bumangga sa isang kotse sa Barangay Basak, Mandaue City pasado alas 11 kagabi.
Agad binigyan ng pangunang lunas ang driver ng motorsiklo na si Cecilio Cantago na nagtamo ng gasgas sa tuhod at ang angkas nito na si Loreble Cantago na iniinda pananakit ng likod at saka hinihatid sa Chunghua Hospital. Aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Burol, First Balagtas, Bulacan noong Sabado ng alas 10 ng gabi. Nabundol ng motorcycle rider na si Wilson Rogelio, ang papatawid naman na si Jeric Navarro. Nagtamo ng mga sugat sa binti at braso ang rider na si Rogelio habang sumakit naman ang buong katawan ni Navarro matapos tumilapon sa kalsada. Tumanggi na magpahatid sa ospital ang dalawa matapos malapatan ng first aid. Sa Apalit, Pampanga naman ay 2 pang biktima ng motorcycle accident ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team kahapon ng alas 11 ng umaga. Nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang sugat sa kaliwang paa ng driver ng motorsiklo na si Jermaine Balingit at ang angkas nito na si Rainier na nagtamo ng mga sugat sa magkabilang paa, pasa sa mga braso at posibleng bali sa kanang paa. Matapos nito ay nihatid na ang dalawa sa Jose Lingad Hospital. Kasama ang UNTV News and Rescue Team sa iba't ibang panig ng bansa. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tulong muna bagong balita. Samantala, simula ngayong araw, kailangang mai-report sa Department of Health o DOH ang lahat ng mga hinihinalang kaso ng Zika virus infection sa loob ng 24 na oras. Samantala, magdaraos ng Zika Forum sa Biyernes bilang bahagi naman ng mas pinaigting na kampanya ng DOH kontra sa Zika virus. Ito ang balita ni Joanne Nano. Mas hihigpitan pa ng Department of Health o DOH ang monitoring sa mga posibleng kaso ng Zika virus infection sa Pilipinas. Sa press conference kanina ng DOH, sinabi ni Health Secretary Janet Garin na sa ngayon ay inilagay na sa Category 1 classification ng Philippine Integrated Disease Surveillance and Response System ang Zika virus dito sa bansa. Kaya lahat ng mga suspected na kaso ng Zika virus ay kinakailangan na maipagbigay alam sa DOH Epidemiology Bureau sa loob ng 24 na oras. Pupunta muna sila sa doktor, tapos yung doktor ang magde-determine whether it's a suspected case, and then the doctor refers it to the appropriate laboratory na pinakamalapit doon sa kanyang klinika. Pagka wala naman doon sa vicinity, yung sample, yung dugo, pinapadala by air to us. Ayon sa DOH, ang sistemang ito ay hindi na bago kung saan maging ang mga sakit tulad ng MERS-CoV, Ebola at H1N1 ay nasa ilalim rin ng Category 1. Dahil dito, muling nanawagan sa publiko ang DOH lalo na sa mga buntis na mag-ingat sa kagat ng lamok at agad na magpakonsulta sa doktor kapag mayroon ang mga sintomas gaya ng 2 araw na lagnat, rashes, pamumula ng mga mata o conjunctivitis at pananakit ng katawan. Sakaling may makitang sintomas sa isang pasyente, kailangan agad itong isailalim sa Zika testing na available sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM at iba pang mga ospital sa Visayas at Mindanao Region. Sa oras na matapos ang testing, inaasahang ilalabas naman ang resulta ng pagsusuri sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Sa ngayon ay tinatayang nasa 5,000 Zika testing kit ang available sa DOH. Simula December 2015, nasa mahigit 800 pasyente na ang sumailalim sa Zika testing at lahat ng mga ito ay nagnegatibo sa virus. Samantala, sa darating naman na Biyernes, isang Zika Forum ang idaraos ng DOH kasama ang WHO na inaasahang dadaluhan ng mga doktor, DOH Regional Directors at iba pang stakeholders. Layo nito na mapag-usapan ang mga bagong impormasyon at mga pamamaraan kung papaano maiiwasan ang paglaganap ng Zika virus. Our objective in doing this is we would like to inform everybody because knowledge is power and knowledge will actually allay your fear, will not allow you to panic, but will keep you informed and will keep you aware and alert. Muli namang nilinaw ng Department of Health na hanggang sa ngayon ay wala pang naitatalang kaso ng microcephaly sa Pilipinas na hinihinalang nagmula sa Zika virus infection. Giit ng ahensya na nanatiling under control ang sitwasyon kung kaya't walang dahilan para magpanik ang publiko. Joanne Nano, UNTV News Worldwide.
Iimbestigahan ng Senado bukas ang lumalalang meat smuggling sa bansa na umaabot na sa bilyong-bilyong piso ang halaga. Ito ang balita ni Brian De Paz. Ibinunyag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na hindi lamang sa bigas kundi maging sa smuggling sa karne ang talamak sa bansa. Ayon sa SINAG, mas tumaas ang meat smuggling sa Aquino government kumpara sa nakaraang administrasyon. Mula 2010 hanggang 2014 sa administrasyon ni Pangulong Aquino, umaabot na sa 202,936 metriko tonelada o may market value na 35.51 billion pesos. As of June 2015 naman, pumalo sa 32,000 metric tons o may market value na 5.6 billion pesos. Kumpara ito sa umano'y nangyaring meat smuggling sa ilalim ng Arroyo Administration mula 2005 hanggang 2009 na may 106,092 metric tons o 18.56 billion market value. Pinaharap bukas sa Senado sina Commissioner Alberto Lina ng Bureau of Customs, Yusek Jose Riaño ng Department of Agriculture at Asek Minda Manantan, ang Assistant Director ng National Meat Inspection Service. Haharap din sa hearing ang iba pang sangay ng pamahalaan at Meat Importers and Traders Association. Ayon kay Senador Gregorio Honasan II na miyembro ng Senate Committee on Agriculture and Food, in aid of legislation ang ipinatawag na hearing. In aid of legislation yon. Pero dapat gumagalaw na yung mga ahensya involved. Diba? At siguraduhin natin na pagharap-harap sa hearing, factual na tayo. Complete, accurate, timely information. Ayon naman kay Senador Cynthia Villar na chairperson ng komite, pirma na lang ni Pangulong Benigno Aquino III ang hinihintay ng mga agricultural bills upang maisabatas. Dagdag ni Villar, sa ilalim ng Senate Bill No. 2923 o ang Anti-Large Scale Agricultural Smuggling Act, ang halaga ng smuggled agricultural product upang maging economic sabotage ay hindi bababa sa 10 million pesos para sa bigas at 1 million pesos o higit pa sa mga produktong pang-agrikultura gaya ng asukal, mais, baboy, manok, bawang, sibuyas, karot, isda at ang tinatawag na cruciferous vegetables. Makukulong ng habang buhay at pagmumultahin ng 2 ulit na halaga ng smuggled agricultural product at ng aggregate amount ng buwis, duties at iba pang charges ang mga lalabag dito. Ayon naman kay Honasan, malaki ang epekto kung hindi masusolusyonan ng pamahalaan ang rice at meat smuggling sa bansa. Kung hindi natin mapakain yung sarili nating population, whether bigas yan o meat o kahit na ano, no? Without smuggling or importing, abay malaki problema natin. Yan ang mga issue na dapat i-resolve sino man ang maluklok after May 2016. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Isinailalim na sa state of calamity ang isla ng Guimaras dahil sa matinding pinsala ng El Nino phenomenon sa agrikultura. Ito ang balita ni Lane Moreno. Problemado ngayon ang ilang residente sa probinsya ng Guimaras dahil sa nalalanta nilang taniman sanhi ng masiding epekto ng El Nino phenomenon. Gaya na lamang ni Mang Gregorio na halos walang maaning pananim at walang magamit na supply ng tubig dahil natuyo ang mga ito sanhi ng sobrang init ng panahon. Tama ika nung init niya, mga tanom, laya, mga ilamon, mga baka, malab, ang mga bubon, wala si mga sulod. Di kisa delikado sa mga grass fire blan. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa mahigit 120 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura matapos matuyo ang halos 3,000 ektarya ng palayan. Bumaba naman ang produksyon ng root crops, niyog, mais at saging. Bunsod nito, isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Guimaras. So actually, ang purpose kaya nga i-declare mo state of calamity para makatag kasang alibyo or immediate relief sa mga affected individuals. Ma-utilize mo ang calamity fund. 2 milyong pisong pondo ang ilalabas ng lokal na pamahalaan para sa irigasyon, information dissemination, cash and food for work,
assessment at water and food distribution sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng PDRRMO na nananatiling sapat ang supply ng bigas sa probinsya, ngunit maaari itong kulangin sa mga susunod na buwan dahil sa natutuyo na ring water source. Sa Subong wala pa man, kay may mga buffer stocks pa man kami. Or pila ka ang buffer stock? Ang buffer stock makalabot pa man kuno sa May, nga mga stocks namon. Sa ngayon ay patuloy ng pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ang mga hakbang na maaaring magawa upang masolusyonan ang epekto ng El Nino. Ipinaliwanag naman ng PDRRMC na hindi maaaring magsagawa ng cloud seeding operation dahil maaapektuhan ang produksyon ng pamusong mangga ng Guimaras, lalo't nalalapit na ang pagdiriwang ng Manggaan Festival. Mula dito sa Guimaras, Dalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin po natin ang update sa isinasagawang UNTV Cup Finals po sa Smart Araneta Coliseum ngayong gabi. Mula sa Smart Araneta Coliseum, po sa Smart Araneta Coliseum, naroon po ang ating kasamang si Talia Javier live. Talia. Kapatid na yun, kabata pa eh. Oo. Bautista. 4 of 3 frags. You got yes! Matapos may pwersa ng season champion AFP Cavaliers ang do-or-die game kontra mahigpit na karibal na PNP Responders, magkakaalaman na kung sino sa dalawa ang tatanghaling kampyon ng UNTV Cup Season 4 mamayang alas 7 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Sa Game 1 noong February 28, tinalo ng Responders ang Cavaliers sa score na 84-80 sa pamamagitan ng run-gun attack. Sa Game 2, bumuwelta na matinding opensa ang AFP at tinambakan ng 19 na puntos ang PNP sa third quarter sa tulong ni former PBA player at UNTV Cup Season 4 best forward Boyet Bautista na may 21 points. Nagtapos ang Game 2 sa score na 71-66. Ang gunner ng PNP na si PO3 Olan the Sniper Omiping na nagpaputok ng 28 points sa Game 1 ay hindi rin nakaporma sa Game 2 sa higpit ng ginawang depensa ng AFP at nakapagbusto lamang ng 9 na puntos. Aminado si PNP Responders head coach Ernesto Ballesteros na nahirapan sila sa outside shooting ng AFP. Sa Game 2, nagpaula ng 8 3-point shot ang Cavaliers kontra sa 3 lamang ng Responders mula sa 28 attempt sa Rainbow Country. Basta gagawin namin yung best namin para manalo kami. Magda-double effort kami lalo na sa depensa. Tsaka yung more on shooting talaga kami. Kailangan may stop talaga namin yung mga wingman talaga nila, lalo na yung mga shooters like si Bautista, si Sila Suniga, at saka sila Araneta. Big man kaya naman. Kumpiyansa si Ballesteros na mauulit nila ang ipinagkitang performance sa Game 1 at guguhit ng bagong kasaysayan sa UNTV Cup. Basta kami babawi kami in Game 3. Makukuha namin yan. Tiwala ako sa team ko na babalik kami. Ngunit ang AFP Cavaliers desididong ulitin ang nangyari sa Season 2 kung saan magkasunod nilang tinalo ang Responders sa Game 2 at 3. Sa buong AFP, saka doon sa beneficiary namin, sana pag nakuha namin, malaki-laki may bibigyan namin. Mukhang history repeats itself. Kumpiyansa rin ng Cavaliers na napaghandaan na nila ng husto ang mga diskarteng gagawin ng PNP. Yung running game namin, gagawin pa namin ulit. Dadagdagan pa namin yung running game, yun ang weakness nila. Maraming salamat sa supporters ng AFP, AP community, UNTV fans, maraming salamat. Huwag kayong magsawa. Sa mga AFP fans, may Game 3, pilitin namin kunin to. Salamat po. Ang tatanghaling kampyon sa UNTV Cup ay mag-uuwi ng 4 na milyong pisong cash prize kung saan ang 3.5 million pesos ay ibibigay ng winning team sa kanilang napiling beneficiary at ang kalahating milyong piso ay paghahatian ng buong team. Ang runner-up naman ay magkakamit ng 2 milyong piso, 1.7 million pesos ay pagkakaloob sa kanilang napiling beneficiary at 300,000 pesos para sa buong team.
June, bago ang huling laban ng PNP Responders at AFP Cavaliers, mapapanood muna ng ating mga kasambahay ang performance ng ilang kilalang artist sa bansa. Kabilang na sina The Voice Kids finalist Esang De Torres, Tim Pavino ng The Voice Season 2, Michael Pangilinan at ang komedyanteng si Boobsy Wonderland. Samantala, alamin muna natin ang sitwasyon sa labas ng The Big Dome mula kay Monokson Live. Yes, alam mo ba kanina pa lang pagpasok namin dito sa Araneta, parang may pila ng MRT doon sa labas. So talaga napakadami ngayon ang naghihintay kung sino ang mananalo sa gabing ito sa pagitan ng AFP at ng PNP. At kung makita mo sa akin, ayan, marami taga-AFP, kaya naghahanap ng mga susuporta sa PNP. Medyo meron din naman, pero karamihan dito mga taga-AFP, gusto natin kunan ng kanilang reaksyon about sa game na to. So ngayon, ayan, ikaw, eto, ang ganda mo, te. Go, AFP! Teka lang. Ano pangalan mo? Tweety po, Tweety. Ayan, Tweety, ano masasabi mo ngayon na ito yung parang magdidesisyon kung sino talaga mananalo sa gabi ito? Siyempre alam na natin, AFP na ang mananalo. Ayan. Tsaka ito pa, Talia, meron din mga nakasuot ng kulay green dahil susuporta din sila sa akin. Susuporta mo, kuya? AFP po. Yan, sir, ano pangalan mo? Jonathan De La Cruz po. Ayan, anong gusto mo sabihin sa team mo na maglalaro ngayon? Go AFP for the champion. Ayan, so naka-green sila, no? At meron din silang dalang... Ayan, halika din. Ito pa, may maganda pa tayo ma-interview dito. Ano pangalan mo? Precious. Ayan. Ano masasabi mo sa laro ngayon? Siyempre, kanino ka ba kampe? Sino gusto manalo? Siyempre manalo na AFP. Ayan, napakahinhin, dalagang Pilipina. Ayan, asa yung... Ano sa PNP? Ayan, ako. Ayoko maging bias, pero ayan yung ating mga spectators ngayon, manonood. Kaya talaga mga AFP. So mapansin mo, may suot sila, naka-green, may dala pa silang mga, ayan, may tarpaulin pa. At syempre, good luck sa AFP. Ayan. May mga taga-PNP ako kanina na interview, pero nag-aalisan na sila. Syempre, gusto rin nila manalo yung PNP, no? Kaya abangan natin mamaya, mga 6:30. Pwede pang humabol lahat ng mga kababayan natin, mga kasambahay, na gustong manood ng laro ngayong gabing ito. Syempre, yan ang ating pinakakabangan. Syempre, isa pa dyan, yung beneficiary, no? Kung sino yung mananalong grupo ay syempre mabibigayaan ng cash prize, at syempre, yung ding napili nilang beneficiary ay magkakaroon din syempre ng makukuhang kahit paano na magagamit nila sa kanilang mga pangangailangan. So ngayong gabi ito, yan ang ating hihintayin, AFP o PNP, abangan natin. Para sa mga habol, punta na po kayo sa Araneta at kami maghihintay po sa inyo dito. Yan ang latest. Balik sa iyo, Talia. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Yan muna ang ating update mula dito sa Smart Araneta Coliseum. Magbabalik ako muli mamaya para sa ibang mga balita. Balik muna sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia Javier, mula sa Smart Araneta Coliseum. Sa ibang balita, tuloy na bukas ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng $100 million money laundering issue. Ayon kay Senator Teofisto Gingon III, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, iniulat ng Anti-Money Laundering Council na hindi gumana ang closed-circuit television o CCTV camera ng RCBC Jupiter Branch sa Makati ng araw na mangyari ang withdrawal ng $80 million. Kabilang sa mga pagpapaliwanagi ng komite, ang RCBC Bank Manager na si Maya Santos Deguito na nagkumpirmang haharap sa pagdinig. Lahat ng bangko mayroong CCTV. Sira yung CCTV on that day. RCBC branch. It was reported to us by AMNA. Mahirap rin hulihin kung kasabat mo yung bank manager Dito, sabi nga ni Senator TG, nahuli lang sila na bulgar lang ito because it was stolen from another central bank, at nag-complain kaagad yun sa ating Bangko Sentral, who is the chairman of the Anti-Money Laundering Council. Samantala, isang necrological service ang isasagawa sa Senado bukas bilang pagkilala sa mga nagawa ng pumanaw na dating Senate President
Jovito Salonga. Alas 10 ng umaga isasagawa ang tribute na pangungunahan ni Senate President Franklin Drilon at Senate Secretary Oscar Yabes. Sa advisory ng Senado, alas 9:50 ng umaga dadalhin sa Senado ang labi ng 95 anyos na dating senador kasama ang pamilya nito. Magkakaroon naman ng public viewing sa labi ni Salonga bandang alas 11:30 ng umaga. Kabilang sa mga magbibigay ng eulogy sina Senator Drilon, Serge Osmeña, Loren Legarda at mga dating senador na sina Edgardo Angara, Rene Sagisag, Leticia Ramos Shahani at Wilberto Tañada. Susunod sa ito ang balita. Isang International Maritime Judicial Center balak buuin ng China. Pagdaong sa bansa ng mga warship ng Amerika, walang kaugnayan sa West Philippine Sea Territorial Dispute. PNP-HPG handang magbantay sa NLEX laban sa mga nambabato ng mga provincial buses. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Mangangailangan ng panibagong batas ang Commission on Elections o COMELEC upang maipagbawal ang pagdadala ng mga botante ng voters receipt sa labas ng presinto. Ito ang balita ni Victor Cozare. Maaring maharap sa maraming problema ang Commission on Elections kapag ipinatupad ang pag-iimprenta ng voters receipt. Kabilang sa mga ito ay kung paano mapipigilan ang paglalabas ng resibo sa presinto upang hindi ito magamit sa pagbebenta ng boto. Isa sa plano ng COMELEC ay ang maglagay ng box kung saan maaaring ipasok ng mga botante ang resibo pagkatapos nila itong reviewin o basahin. Aminado naman si COMELEC Chairman Andres Bautista na sa ngayon walang batas na mapanghahawakan ang poll body upang parusahan ang mga magpupuslit ng resibo. Sabi ng aming law department, mangangailangan daw ng batas mismo. Kasi ang COMELEC mismo ay pwede naming sabihin bawal, pero kumbaga yung punishment kailangan manggaling sa Kongreso. Isa pa sa dagdag na problemang nakikita ng COMELEC sa pag-i-issue ng resibo ay ang pangangailangan ng dagdag na Board of Election Inspectors sa bawat presinto. Yung ating dalawang BEI, yung chairman at yung second member, sila ang magbibigay ng balota at saka mag-check dun sa EDCBL or Election Day Computerized Voters List. Yung pangatlo namang miyembro ang siyang tutulong sa pagka merong doon sa pagpasok ng balota doon sa makina at sa paglalagay ng indelible ink. Sino ngayon ang kukuha ng resibo? So iniisip namin yung mangangailangan ba tayo ng pang-apat na Board of Election Inspectors, no? So or pwede bang yun na lang ating mga citizens arms ang tumulong dito? Dagdag sa hamong haharapin ng poll body bago ang halalan kapag mag-i-issue ng voters receipt ay ang pag-reconfigure sa source code ng mga vote counting machines. Ayon kay Bautista, bukod sa pagpapagana sa feature ng VCM na mag-imprenta ng resibo, kailangan din ang pagrebisa sa source code upang malagyan ng security feature ang voters receipt. Kung talaga bang yung VVPAT ang tinutukoy ay yung resibo, nakita nila na yung ating resibo ngayon ay kumbaga generic. Walang nakalagay na information regarding sa presinto, na pinanggalingan, walang hash code, walang mga security marks. No? So again, pagka maglalagay tayo ng additional information dito sa resibong ito, mangangailangan ng panibagong trusted build. Samantala, kaninang umaga ay pinulong ng COMELEC ang mga miyembro ng COMELEC Advisory Council upang kunin ang kanilang payo sa gagawing adjustment sa timeline kasunod ng desisyon ng SC na mag-imprenta ng voters receipt. Pinulong din ng COMELEC ang political parties upang mailatag ang kasalukuyang sitwasyon sa paghahanda ng COMELEC sa halalan.
Isa sa ipinakitang posibleng maging problema sa mismong araw ng eleksyon ay ang paulit-ulit na pag-reboot sa mga VCM kapag mali ang pagkuha ng mga botante sa resibo na makakadagdag sa delay ng voting process dahil 5 hanggang 7 minuto tumatagal ang rebooting sa mga makina. Para sa poll body, kung hindi babaguhin ng Korte Suprema ang naunang desisyon at itutuloy ang pag-imprenta ng voters receipt, posibleng ipagpaliban na lamang ang eleksyon upang mas makapaghanda ang COMELEC. Subalit ayon sa pinuno ng COMELEC, nangangailangan din ng bagong batas mula sa Kongreso para dito. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Samantala, tila marathon campaign ang isinasagawa ng 2016 presidential aspirants dahil sa kabi-kabilang paglilibot sa mga lalawigan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Tuloy-tuloy ang ginagawang pangangampanya ng presidential aspirants ilang buwan bago ang national elections sa Mayo 9. Ang Team Liberal sa Ordaneta, Pangasinan naglibot ngayong araw matapos manuyo ng mga botante sa Baguio City kahapon. Panahon ng kampanya, marami ligawan, pagandahan ng komersyal, pagandahan ng slogan. Pakinggan natin lahat ng kandidato. At makikita nyo na sinasabi ko, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kayo ang daang matuwid. Tayong lahat ang siyang nakikinabang sa daang matuwid. Kaya ang ipinaglalaban po natin ay ang ating bukas at ang bukas ng ating mga anak. Yan ang ating ipinaglalaban. Si Vice President Jejo Marbinay naman ng United Nationalist Alliance Party ay bumisita rin sa Baguio City kahapon kasama ng kanyang senatorial slate. Meron dyan kandidato may karanasan pero puros kapalpakan. So ito ho ang ating mga kalaban pero nilalahat ko sila lahat. Sila ho walang hirap. Mahigit 350,000 ang voting population ng Benguet Province at 150,000 sa mga ito ay sa Baguio City. Samantala si Senator Grace po naman ay sa Iloilo naglibot ngayong araw na kilalang Baluarte ni Rojas. Habang si Mayor Rodrigo Duterte ay sa Tacloban City naman nagsagawa ng campaign rally. Samantala, paalala ng Commission on Elections sa mga lokal na kandidato na sa March 29 pa opisyal na magsisimula ang kanilang pangangampanya kaya dapat iwasan ang anumang premature campaigning. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Naungusan ni Senator Grace po si Vice President Jejo Marbinay sa pinakabagong pre-election survey ng Social Welfare Stations o SWS. Samantalang malaking porsyento ang itinaas ng rating ng Rojas Robredo Tandem sa latest survey ng SWS. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nanguna sa pinakahuling SWS pre-election survey si Senator Grace Poe. Isinagawa ang survey noong March 4 hanggang March 7. Ang survey ay isinagawa halos kasabay ng kauna-unahang presidential debate na isinagawa noong March 5 sa Cagayan de Oro City. Ayon sa survey, tumaas sa 27% ang ratings ng senadora mula sa 24% noong February 5 to 7. Nasa ikalawang pwesto si Vice President Jejo Marbinay na bumaba ng 5 puntos. Mula sa 29% sa nakaraang survey ay nakakuha lang ng 24% si Binay. Samantala, 4 na puntos naman ang itinaas ng rating si dating Interior Secretary Mar Rojas, ang may pinakamalaking itinaas na rating sa lahat ng presidentiables. Pumapangatlo na siya ngayon sa survey na may 22 percentage points. Bumaba naman sa 3 percentage points ang rating ni Mayor Rodrigo Duterte na nasa 21% mula sa dating 24%. Nananatiling panglima si Senator Miriam Defensor Santiago na may rating na 4%. Sa pagka-vice-presidente naman lumalabas na statistical tie sa top spot sina Senator Chis Escudero at Bongbong Marcos. Sumunod sa dalawa si Representative Leni Robredo, pinakamalaki ang itinaas ang rating sa lahat ng mga kandidato na may 5 puntos. Mula sa 19%, 24% na ang rating si Robredo ngayon. Pangatlo naman si Senator Alan Peter Cayetano, pang-4 si Senator Trillanes at pang-5 si Senator Gregorio Honasan.
Iginatuwa naman ng Malacanang ang pagtaas ng rating ng Roxas-Robredo tandem. Ipinapakita lamang umano nito na dumarami na ang sumusuporta sa tuwid na daan ng pamahalaan. Ikinatuwa rin ni Senator Poe ang resulta ng latest survey ng SWS at sinabi nito na kailangan pa niya mag-ikot-ikot at ipabatid sa mga mamamayan ang kanyang plataporma de gobyerno. Sinabi naman ng kampo ni Vice President Jejomar Binay na mas paiigtingin pa ng Vice Presidente ang pangangampanya. Umaasa rin ito na maipapakita rin ng survey results ang tunay na sentimiento ng tao na ipinapakita umano sa bawat campaign sorties na kanilang isinasagawa. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng balak ng China na maglagay ng International Maritime Judicial Center na mangangalaga sa kanilang kasarinlan at mga karapatan sa karagatan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maglalagay ng International Maritime Judicial Center ang China upang mapangalagaan ang kanilang maritime rights, interes at kasarinlan. Ayon sa Chief Justice ng China na si Zhu Qiang, nagsama-sama ang mga korte sa China upang maipatupad ang isang pambansang estratehiya na gawing maritime power ang China. Wala namang detalye at hindi pa malinaw kung saan at kailan magsisimula ang operasyon ng naturang korte at kung ano-anong uri ng kaso ang tatanggapin nito. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs ng bansa na si Assistant Secretary Charles Jose na kinakailangang makakuha muna ng detalye at mapag-aralan itong mabuti bago makapagbigay ng komento kaugnay ng plano ng China. Samantala, sa gitna ng mainit na territorial dispute ay dumaong sa bansa ang ilang barkong pangdigma ng Amerika. Dumating ang Los Angeles-class submarine na USS Charlotte sa Subic Bay Freeport sa Zambales at may lulang mahigit sa 100 crew. Ang USS Antietam naman na isang Ticonderoga-class guided missile cruiser ay dumaong sa Manila Bay noong nakalipas na linggo. Bahagi ito ng USS John C. Stennis Strike Group na nagsagawa ng aid mission sa Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Yolanda noong November 2013. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, bahagi lamang ng routine port visit ang pagdating ng ilang warship ng Amerika at wala itong kaugnayan sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Iginiit rin ng US Embassy sa Maynila na bahagi lamang ng routine port visit, maintenance at crew rest ang pagdaong sa bansa ng dalawang malalakas na barko. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. Pansamantalang makalalaya sa kasong graft sina dating Police Chief Superintendent Raul Petrasanta at iba pang opisyal ng Philippine National Police o PNP matapos magpiyansa sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Naghain na ng piyansa ang 13 dismissed officials ng Philippine National Police sa kasong graft sa Sandigan Bayan, kaugnay ng AK-47 rifle scam. Kabilang sa mga dating mataas na opisyal ng PNP na nagpost ng bail ang dating pinuno ng Firearms and Explosives Office ng PNP na si dating Police Chief Superintendent Raul Petrasanta na nagbayad ng 750,000 pesos para sa 25 counts ng graft. Nagpiyansa na rin si dating Police Director Gil Meneses ng halagang 180,000 pesos at dating Police Director Napoleon Estilles ng halagang 120,000 pesos. Kasunod ito ng paglalabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan noong Biyernes laban kina Petrasanta at 14 pang opisyal at non-uniformed personnel ng PNP. Magugunitang kinasuhan sila ng ombudsman dahil sa munay pagbibigay ng lisensya sa mga pribadong kumpanya para sa mahigit 100 high-powered AK-47 rifles mula 2011 hanggang 2013 kahit hindi pa kumpleto ang mga requirement nito at napeki pa ang ilang dokumento sa application. Nauna nang ipinag-utos na ombudsman na tanggalin sa pwesto sina Petrasanta dahil sa kanilang administrative liabilities na nangyari. Sa resolusyon naman ng Sandigan Bayan, sinabi nitong matapos pag-aralan ang mga ebidensyang iprinisinta ng prosekusyon, kinakitaan nila ng probable cause o sapat na basihan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa kaso. Nilinaw naman ng korte na hindi ibig sabihin nito ay guilty na ang mga akusado. Binigyan din ng korte na nasa kamay pa rin ng prosekusyon ang burden of proof o pagpapatunay na nakagawa ng katiwalian ang mga nasabing opisyal.
Sinubukan naman kuna ng UNTV News ng pahayag si Petra Santa matapos magpiyansa sa Sandigang Bayan, ngunit tumanggi ito. Kabilang si dating Police Chief Superintendent Raul Petrasanta sa mga pinagpilian ni Pangulong Benigno Aquino III na papalit kay dismissed PNP Chief Alan Purisima. Ngunit kasagsagan ng investigasyon at dismissal na ombudsman kina Petrasanta at iba pa, tinalaga niya si Police Director General Ricardo Marquez bilang hepe ng Philippine National Police. Joyce Balancio, UNTV News, Worldwide. Posible namang masolusyonan na ang problema sa kuryente sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte matapos lagdaan ang isang kasunduang magbibigay ng dagdag na power supply. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nilagdaan noong nakaraang Biyernes ng hapon ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Mindoro Grid Corporation o MGC na isang startup energy supply company at ng distribution company na Davao del Norte Electric Cooperative na siyang nagdidistribute ng kuryente sa Island Garden City of Samal o Igacos. Sa pamamagitan ng kasunduan na inaasahang madaragdagan na ang supply ng kuryente sa isla na maaaring makatulong sa pag-unlad ng lungsod ng Samal. To Daneco and Mindoro Grid, thank you very much for finally giving a solution to the Island Garden City of Samal. Sa kasalukuyan ay isang submarine cable lamang ang ginagamit upang maghatid ng supply ng kuryente sa isla, ngunit nasisira na ito dahil sa bigat ng demand sa konsumo. The capacity of our submarine cable, because of wear and tear, the capacity is 5 megawatts, but now I do believe it's less than 5. So if I'm not mistaken, 4 na lang. Siniguro naman ng Mindoro Grid na sa pamamagitan ng kasunduan ay maihahatid sa mga stakeholder at mga residente ang energy demand sa lugar. Ang Mindoro Grid ay isang startup power company na may 2 major operating plants sa Mindoro. We are glad to hear that we are part of the solution of the lack of electricity power for this area. Naniniwala rin ang power distribution company na Davao del Norte Electric Cooperative o DANECO na mareresolba ang suliranin sa kakulangan ng kuryente sa Mindanao. If Mindanao will have a total blackout, only Samal Island has the power because the generator is capable of generating on an island mode operation. Sa kasalukuyan ay umabot na sa 7 hanggang 8 megawatts ang demand sa supply ng kuryente sa isla ng Samal at posibleng madadagdagan pa ito kapag nag-operate na ang malalaking subdivisions at resorts sa isla sa mga susunod na araw. And I think in the next 3 years to 5 years, I told our partners in Mindoro Grid that Samal would need at least 15 megawatts to sustain our development. Inaasahang magsisimula ang operasyon pagkatapos na maisapinal ang technicalities sa pagitan ng energy supplier at ng distribution company. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News, Worldwide. Tutulong ang PNP Highway Patrol Group sa pagbabantay sa North Luzon Expressway o NLEX laban sa mga nambabato ng mga provincial bus upang maging ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Handang tugunan ng PNP Highway Patrol Group ang hiling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagbabantay sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito'y dahil na rin sa nangyayaring pambabato sa mga provincial buses na dumadaan sa NLEX, partikular sa bahagi ng Pangasinan, Nueva Ecija at Cagayan. Ayon kay PNP HPG Director, Police Chief Superintendent Arnold Gunakaw, kasama sa mandato nila ang public safety kaya't hindi sila magdadalawang isip na mag-deploy ng tauhan sa mga lugar kung saan nangyayari ang batuhan. Willing kami tumulong dito sa LTFRB para pa-implement ito. Ang kasama kasi sa mandate namin yung tinatawag natin na public safety. So sa mga concerns na ito, very much willing ang Highway Patrol na tumulong. Sinabi pa ni Gunakaw na minimum ng 10 tauhan ang itatalaga nila sa bawat lugar na magmumula sa mga regional office ng HPG. Hindi naman aniya ito makaaapekto sa regular na trabaho ng HPG.
magkakaroon ng tinatawag natin na special task force na kung saan multi-agency magkakasama nito para implement lang yan. In fact, pati local police natin makakasama dyan once na nakaabot sa ating Chief PNP ang concerns na yan. Base sa datos ng LTFRB noong 2015, mayroong 23 insidente ng pambabato sa mga provincial bases sa Nueva Ecija, 148 sa Pangasinan at 25 sa Cagayan. Dagdag pa ng General, tiyak na nababahala na ang mga pasahero at mga driver ng mga provincial buses na uuwi sa mga lalawigan sa norte ngayong mahaba ang bakasyon. Kaya naman, handa silang tumulong sa pagbabantay. Sinabi rin ng pamunuan ng HPG na hindi maaapektuhan ang operasyon nito sa EDSA sa pagtatalaga ng mga tauhan sa North Luzon Expressway. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Dalawang 2,303 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mas mabisang early warning system sa pagmamonitor ng baha inilunsad ng MMDA. Programang Bread and Butter pinarangalan sa Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2015. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin po natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang pinakamainit na temperatura ang naitala sa maghapon, Ray? Magandang gabi, June, at sa ating mga kasambahay. Sa kaninang alas 3 ng hapon, yung maximum temperature natin sa may Science Garden sa Quezon City, mabot din ng 33.4 degrees Celsius. Pero yung heat index o yung temperatura na naramdaman po ng ating katawan dyan sa lugar po na yan, hanggang 35 to 36 degrees Celsius. Para nang merong sinat kung ikaw ay direktang nakabilad dyan sa araw sa area ng Quezon City. At of course, mas mainit pa dun sa ibang lugar, June, kaya tayo ng ating ng Pag-asa ay magbaon lagi ng tubig at panangga sa init ng araw, June. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong easterlies ang nakaka-apekto sa may eastern section ng ating bansa. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon, pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalo na sa may area ng Cagayan, Isabela, yung area po ng Quezon hanggang sa rehiyon po ng Bicol. Ang temperatura naman po bukas sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong maitala ang maximum temperature na 34 degrees Celsius, ganyan din sa Tuigaraw. Sa Baguio, 15 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas ay makakaranas din po ng magandang lagay ng panahon, partly cloudy to cloudy skies, pero magkakaroon din po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkurog. Lalo na ang tsansa po ay nandito sa may area ng Eastern Visayas, yung Samar at Leyte area. Ang temperatura naman po sa Iloilo City, bukas ang maximum maaari pong maabot ang 32 degrees Celsius, gayon din sa Metro Cebu, Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po, bahagyang maulap hanggang sa maulap din po ang Papaurin at makakaranas po dyan ng magandang lagay ng panahon. Pero yung Caraga region, may chance po dyan, lalo na magkaroon po ng isolated thunderstorm. Sa Iloilo City, hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature. Medyo malinsangan pa rin po sa Metro Davao, 34. Sa Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:04 a.m. Atin naman pong sunset, 6:06 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo dyan, studio.
Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa UNTV Weather Center. Sa iba pang balita, inilunsad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas epektibong early warning system sa pagmonitor ng baha sa Metro Manila. Ito ang balita ni Mon Hocson. Sa tulong ng bagong Effective Flood Control Operation System o FCOS, malalaman na ng MMDA ang pag-apaw ng tubig sa Ilog Marikina ilang oras bago pa ito mangyari. Ang FCOS ay isang early warning system na kayang mag-monitor kung gaano kataas at karami ang tubig na bababa mula sa mga bundok ng Rizal bago makarating sa Ilog ng Marikina. 9 na radio system ang inilagay ng MMDA upang mabilis na maiparating sa control system sa Manggahan Floodway ang mga impormasyon. Dati, nakakapagdesisyon lamang ang MMDA kung dapat nang buksan ang floodgate kapag umaapaw na ang ilog. Dahil mabilis nang matatanggap ng control center ang impormasyon, kaagad na makakapagdesisyon ng MMDA kung dapat nang buksan ang floodgate. Mabilis din na makakapagbigay ng babala ang MMDA sa mga taong nakatira malapit sa floodway gamit ang sirena. Ang Manggahan Floodway ay isang man-made na ilog na nagdadivert ng tubig sa Ilog Marikina papunta sa Laguna de Bay. Kapag binubuksan ang mga floodgate, nakatutulong ito upang mabawasan ang mabilis sa pag-apaw ng tubig sa Ilog Marikina. Nakatutulong din ito upang mabawasan ang mga pagbabaha sa Metro Manila. Mas malaki monitoring natin, mas maganda yung rain gauge system natin and yung communication system natin mas maganda at meron na tayong kasama na dito yung early warning system natin para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na nandito sa floodway. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, malaki ang may tutulong ng FCOS upang mabawasan ang mga pinsalan na dulot ng pagbabaha. Dagdag pa ng NDRRMC, magkakakonekta ang mga ilog sa buong Metro Manila. Kapag umapaw ang Ilog Marikina, malaking porsyento na pati ang ibang ilog ay umapaw rin at magdulot ng mga pagbaha. Subalit pinakamainam pa rin ang sapat na kaalaman ng publiko hinggil sa mga ganitong uri ng kalamidad. Kaalaman, edukasyon at pakikisama at pakikitungo ng ating mga kababayan. Kasi kahit kumpleto yung binibigay nating informasyon, nakikita naman natin kunyari sa lagusan nito mga ilog, marami pa rin tayong mga kababayan doon. Kung babaliwalain nila, marinig nila yung sirena, walang gagalaw, talagang may tatamaan sa atin. Ang FCOS ay isang joint project na pinondohan ng Pilipinas at ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang proyekto ay sinimula noong 2014 na nagkakahalaga ng 74 million pesos. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Naniniwala ang isang election lawyer na maaari pang questionin ang citizenship ni Senator Grace Poe kapag nanalo itong Pangulo sa darating na halalan, kaya't mas makabubuting direkta na itong resolbahin ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na kwalipikadong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa si Senador Grace Poe, hindi pa rin natatapos ang isyu sa kanyang citizenship. Ayon sa election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal, dapat maging malinaw sa lahat na kanselasyon ng kandidatura ang dinesisyonan ng Korte Suprema nitong nakaraang Martes. Ang pangunahing isyu anya dito ay kung nagsinungaling ba si Poe sa pagsasabing siya ay kwalipikadong tumakbo sa halalan. Wala namang nakakaalam sa atin at maging sa mga justices ano ba talaga ang citizenship ng isang foundling. So nung sinabi niyang siya ay natural born Filipino citizen, iyon ang kanyang paniniwala. Iyon palagay ko nangyari doon sa Supreme Court na maaaring yung siyam ay hindi lahat nagsabi na siya ay natural born, pero ang siyam lahat sila'y nagsabi na si Senator Poe ay hindi nagsinungaling. Sakaling manalo si Poe sa darating na halalan sa Mayo, maaari pang idulog sa Presidential Electoral Tribunal ang isyu ng citizenship nito. Kung sino man ang may question pa tungkol sa kanyang citizenship, yun ang dapat mag-file sila ng proper petition na petition for quo warranto, na kung saan ang Presidential Electoral Tribunal ang siya nang makikialam niyan. Kasi doon mismo ang main issue ay siya ba ay natural born Filipino citizen. Sa kanyang dissenting opinion sa desisyon sa kaso ni Poe, sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio na wala pang majority ruling sa issue ng citizenship ni Poe.
Sa 9 na maestradong bumoto pabor kay Poe, 7 lamang dito ang nagsabing natural-born citizen ang isang foundling na gaya ng senadora. Sina Associate Justice Diosdado Peralta at Benjamin Caguiwa nagsabing hindi dapat magdesisyon ang Korte Suprema sa isyu ng citizenship ni Poe. Batay sa panuntunan ng Korte, kailangang may pagsang-ayon ng mayorya ng mga maestrado ang lahat ng desisyon ng mataas na hukuman. Kaya't para kay Makalintal, mas makabubuti kung direktang sasagutin ng Korte Suprema ang isyu sa citizenship ni Poe at maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagresolba sa nakabinbing apela sa desisyon ng Senate Electoral Tribunal na nagsasabing natural-born citizen ang senadora. Siguro mas maganda pa na bigyan ng direct answer ngayon ng Korte Suprema ang issue as to whether or not she is a natural-born Filipino citizen. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Binatikos ni Democratic candidates Hillary Clinton at Bernie Sanders si Republican frontrunner Donald Trump dahil sa nangyayaring karahasan sa mga campaign events nito. Samantala, mahigit 30 ang nasawi sa car bomb explosion sa isang bus terminal sa Ankara, Turkey. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Turkey, hindi bababa sa 30 ang nasawi at mahigit 100 ang sugatan sa naganap na pagsabog sa Ankara, Turkey kahapon. Ayon sa ulat, isang kotse na puno ng bomba ang pinasabog sa isang terminal ng bus kung saan maraming tao ang nakapila. Nagdeklara naman ng broadcasting ban ang isang TV watchdog sa bansa para hindi makita ng publiko ang mga biktima ng pagsabog. Nito lamang Biyernes ay nagbabala ang US Embassy sa Ankara sa mga mamamayan nito na mag-ingat sa posibleng terror attack sa mga government building at residential areas. Sa ngayon ay wala pang grupong umaako sa pambobomba. Sa Ivory Coast, umakyat na sa 16 ang nasawi sa pag-atake ng mga armadong kalalakihan sa isang resort town sa Ivory Coast, West Africa kahapon. Ayon sa presidente ng bansa, 14 na sibilyan at 2 sundalo ang nasawi sa pag-atake. Isang French at 4 na European national ang kabilang sa mga nasawi. Napatay rin ang 6 na suspect sa pag-atake sa isang beach sa Grand Bassam, 40 kilometro lamang ang layo sa Abidjan. Inaalam pa ng mga otoridad ang nationality ng iba pang biktima ng terrorist attack. Hinako ng isang grupo ng Al-Qaeda ang pag-atake gamit ang kanilang social media account. At sa Amerika, kinondena ng mga kandidato ng Democrats na sina Hillary Clinton at Bernie Sanders si Republican presidential frontrunner Donald Trump dahil sa mga karahasan sa campaign events nito. Noong Biyernes ay hindi natuloy ang campaign rally ni Trump sa Chicago matapos magkasagupa ang mga taga-suporta ni Trump at ang mga nagpoprotesta. Nauwi rin sa tensyon ang paghaharap ng mga anti- at pro-Trump supporter sa isang Republican event sa St. Louis. Ayon kay Clinton, political arson ang ginagawa ng real estate mogul dahil lalo nitong ginagatungan ang political division sa Estados Unidos. Kinondena naman ni Bernie Sanders ang mga maaanghang na salita ni Trump na isa umano sa pinagmumula ng tensyon. Una nang sinisi ni Trump ang kanyang mga katunggali sa Republicans na siya ring dahilan kung bakit nauuwi sa kaguluhan ang mga rally ng bilyonaryo. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Davao City Police para sa pagdiriwang ng Araw ng Davao ngayong Miyerkules. Ito ang balita ni Joey Domingo. Pinaghahandaan ng lungsod ang Araw ng Davao sa pamamagitan ng pagsiguro hindi lamang ng kaligtasan ng mga mamamayan kundi pati na ng mga dayuhan na makikiisa sa pagdiriwang. Ayon kay Davao City Police Director Senior Superintendent Vicente Danao, hindi nawawala ang banta ng kriminalidad at terorismo, kaya dapat laging handa ang kanilang hanay. Bahagi ng ipatutupad nilang seguridad ay ang mahigpit na pag-iinspeksyon sa entry at exit points ng lungsod upang matiyak na wala makakapasok na mga terorista. I'm asking the cooperation of everyone kasi we will be strictly implementing kaning gingon natong search, freeze, no? Stop, freeze and search method, no. So mo ni kanunay nato nga ginahimo every time nga natay mga dagkong okasyon diri sa Davao. This is to ensure number 1 ang atong anti-terrorism campaign and anti-criminality campaign, no.
Magpapakalat rin sila ng 200 police workforce na magmumula sa regional headquarters bukod pa sa gagamiting force multipliers. Samantala, pinaalalahanan naman ni Danao ang publiko na iwasang magdala ng backpacks at canisters ng soft drinks na hindi nakikita ang laman bilang isa sa kanilang mga security measures sa mismong araw ng parada sa Miyerkules. So wing carriage nga, kung pwede, plastic lang siya nga transparent para dali na ito makita ng sulod. Okay, o kung magamit mo mga bags, mga bags nga dali lang sa tanaw ng sulod. Kaakibat naman ng paghahanda sa pagdiriwang ay pinarangalan kaninang umaga ang ilang matatapat na taxi driver ng lungsod. 26 na taxi driver ang tumanggap ng pagkilala na malaking tulong sa pagpapaangat ng turismo lalo na ngayong araw ng Davao. Again, congratulations to all the awardees, to the men and women of Davao City Police Office. Keep up the good work and continue to make our city proud. Finally, honesty is always the best policy. Samantala, tiniyak rin ng Land Transportation Office na tuloy ang kanilang operasyon laban sa mga kolorum na sasakyan at mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Noong 2015 ay umabot na sa 83,749 traffic law violators ang naitala sa lungsod. We will continue to intensify our law enforcement in this city. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Para naman sa balitang entertainment, nakatanggap muli ng parangal ang programang Bread and Butter sa Golden Globe Annual Awards for Business Excellence 2016 sa Centennial Hall ng Manila Hotel kagabi. Ito ang balita ni Ajes Carion. Matapos makatanggap ng Anak TV Seal ang programang Bread and Butter, kinilala naman ito ngayon bilang Best Entrepreneurship TV Program ng 2016 Golden Globe Annual Awards for Business Excellence sa Centennial Hall ng Manila Hotel. Marami kasing mga entrepreneur na nangangailangan talaga ng guidance pagdating sa sa pagpapatakbo ng mga businesses, as well as yung mga kapwa natin Pilipino na nangangailangan din ng idea, magkaroon ng idea para magpatakbo ng isang business. So kaya sa tingin ko, kaya very substantial yung pagkakaroon ng ganong klaseng programa. Ang Golden Globe Annual Awards ay ang taunang pagbibigay parangal sa mga natatanging individual o grupo na nakapagbigay ng karangalan sa bansa sa pamamagitan ng galing at kalidad ng gawa sa kani-kanilang napiling negosyo. Kinilala ng Golden Globe Awards ang kontribusyon ng Bread and Butter sa pagpapalaganap ng entrepreneurship sa mga Pilipino sa pamamagitan ng naturang programa. Ito ay sa pagtutulungan ng Filipino Achievers Council, National Data Research and Marketing Services Incorporated, Sining at Gabay ng Buhay Foundation o Sinag Incorporated, at Sinag News Magazine. Ajas Carion, UNTV News Worldwide. Obra ng isang baguhang kompositor mula sa Kuwait ang napiling weekly winner sa As of Year 5 ngayong linggo. Ito ang balita ni Grace Cassie. Our Song of the Week, Tanging Ligaya. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, napakinggang buo ng OFW na mula sa Kuwait na si Angelica Soriano ang positibong reaksyon sa kanyang obra ng mga huradong sina Ito Rapadas, Pat Castillo at Dr. Musico Mondel Rosario sa ikalawang weekly elimination ng Marso sa A Song of Praise o ASOP Music Festival. Maging ang first-time interpreter na si The Voice Season 1 finalist Janice Javier ay humanga sa awiting Tanging Ligaya mula pa nang matanggap na ito. Sobrang saya, sobrang kakaiba kasi ngayon lang ako nag-interpret ng praise music, ng praise song, and napakagandang experience, tapos nanalo pa tayo. Kakaibang karanasan din para sa singing champion ang pagiging ASOP interpreter. Mas pressure yun kasi parang nakasalalay sa amin yung opinion ng judges. Paano nila magugustuhan yung kanta kasi kung paano namin siya kakantahin. Mahigpit ang naging laban na naturang entry sa iba pang mga kasaling awit na Sahig at Tuhod ni Honorato Ico na inawit ni Jerome Abalos. At ang My Lord, My God and My All ni Gerardo Cabilatazan na inawit naman ni Carl Trazo.
UNTV News Worldwide. At yan ang ating entertainment news ngayong gabi. Mula dito sa Smart Araneta Coliseum, ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia, at yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.